I'm trying to touch the States this time. 2021. Yeah, show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out with some 20s. Okay, what's up sa inyo mga idol? Panibagong araw at ngayong araw mga idol ay itong motor na to ay iti-test drive natin. So mayroon ngayong araw ay first ride impression sa Honda CB 650R mga idol. Eto. So big shoutout sa Motomart tsaka kay Boss Mark sa pagpapahiram ng motor, sa pa-experience dito sa big bike na to mga idol. It's been a while since nakapag-drive ako ng big bike. Siguro mga 10 years ago. Nagkaroon ako ng BFR 400 na sport bike. At yun yung last na drive ko ng big bike, 400cc. And today mga idol, eto 650cc yung drive natin. So tara! Alright. Woo! Wow. Shit. Nice. Grabe. Ear gas ay mga idol. Okay, let's go. Woo! Grabe sarap. Wow. Dang. Ear gas ay mga idol. Woo. Inline 4 is love mga idol, no? Let's go, let's go. You know, may mga LTO. Hello. Mga nagpapatibok ng puso natin sa kalsada. So, eto na nga mga idol. Ngayong araw ay dala natin tong CB650R ng Motomart kay Boss Mark. So, shoutout, maraming salamat kay Boss sa pagpapahiram at pagtitiwala sa motor na to. And grabe, sarap. Ear gas ay mga idol, inline 4. Oh my god, sobrang sarap pakinggan. Woo! So today mga idol, mag-iikot lang tayo dito sa Davao City. And susubukan natin tong motor na to. Etong motor na to is a 650cc big bike inline 4 mga idol. So ibig sabihin 4 cylinder. Ang tunog ay grabe, sobrang sarap. So this is not a in-depth review sa CB650 mga idol. Ito ay first ride impression lang. At ito naman yung kadalasan na tinitingnan natin. Kasi pag in-depth review, marami naman tayo makikita dito sa YouTube. So sa mga nag-iisip na bumili ng CB650R, ito yung dapat nating malaman. So far mga idol, the position is upright. Okay naman, di masakit sa likod. Although medyo aggressive siya compare sa ibang upright position na mga motor. Pero unang-unang napansin ko sa motor na to mga idol, actually kahapon ko pa to nakuha, pero una ko talagang napansin is the weight. As in sobrang gaan ng motor na to mga idol. This is a 650cc na motorcycle, pero hindi ako nanibago mga idol. Although this is a manual motorcycle at sanay tayo sa automatic, pero as for the weight, hindi tayo nanibago mga idol. Ang problema lang talaga natin sa manual, etong kamay natin, kasi hindi nasanay na bumuga ng clutch. So pag medyo matagal na ako nagmumotor ng manual, sumasakit na. Pero sanayan lang yan mga idol para mawala yung sakit sa kamay. So eto, subukan natin sa medyo matraffic na lugar tong motor na to. Sobrang nimble ng motor na to mga idol. Sobrang gaan, sobrang pwedeng isingit-singit pa rin kahit big bike siya, no? O diba? Oo. At the same time, meron kang power. Tsaka talagang air gasm talaga mga idol. Woo!
Etong dadaanan natin ngayon medyo matraffic to. So masusubukan natin tong big bike na to kung pwede bang i-daily. Medyo matraffic eh. So subukan natin sa singitan to. Hello, doggy. Hello, doggy. Doggy. Okay, so yun lang yung traffic dito sa Davao City mga idol. Wala masyadong sobrang traffic, as in parang sa EDSA. Actually okay naman siya pang singit eh. Although itong manibela ng CB650 na ginagamit natin ay napalitan na, malapad na to mga idol. Tsaka medyo nakaangat na rin. Pero overall halos ganun pa rin yung position ng stock na manibela. So kung sa singitan mga idol, definitely pwede. Sa tingin ko naman pwede naman tong i-daily talaga kung gugustuhin mga idol, no? Pero syempre isang reason bakit tayo nagmomotor ay para makatipid sa gas. Hindi ko lang alam ang fuel consumption ng motor na to mga idol, kasi pangalawang araw pa lang to sa akin eh. Wow, sobrang sarap. So most probably mga idol, ito yung predecessor ng Super 4. Sa mga hindi nakakalam, CB400. Correct me if I'm wrong mga idol dyan sa comment section kung mali ba yung pinagsasabi ko. Pero sa tingin ko naman, ito yung mga predecessor ng CB400, yung Super 4 nung unang panahon. So dumaan din tayo sa mga motor na yun way back, mga kabataan days ko pa mga idol. Medyo hindi na ako nanibago kasi may experience na ako sa ganitong klaseng motor. Although this is a 650cc at medyo iba talaga power nito eh, kasi this is already EFI. So yung mga nasubukan kong dating mga Super 4 ay yung mga carb type pa mga idol. So definitely may difference sa power. As for the comfort naman mga idol, hindi ko lang alam kung napalitan na ang suspension nito. Pero of course this is a mamahaling motor mga idol. This is worth $500,000. So expected na the comfort is there talaga mga idol. Yun, isa yun sa mga i-expect mo basta mamahalin yung motor. Of course you get what you paid for. So since upright position siya mga idol, hindi talaga siya masakit sa likod. Kahit buong araw ka nakaupo dito, hindi sasakit likod mo. Okay, so isa sa mga pag-uusapan din natin ngayon mga idol ay since this is a big bike, kadalasan issue is heat sa paa. So medyo may nafe-feel akong init, unlike dun sa, kung naalala nyo, nag-test drive tayo ng Benelli. So wala masyadong init yun. Ito may nafe-feel akong konting init, pero tolerable naman siya mga idol. Syempre tanghali ngayon eh, talaga may init. So definitely tolerable. Although nakapantalon ako, hindi ko lang alam kung naka-shorts kayo kung tolerable pa rin ba. Pero definitely mga idol, pag numamotor kayo, iwasan natin mag-shorts. Kasi if ever na may mangyaring masama sa atin ay talagang tusino yan, no? I would recommend na at least magpantalon kayo. Jogging pants, iwasan natin kasi manipis din yon. As much as possible, riding pants yung gamitin ninyo. Para if ever na may mangyari na hindi maganda ay safe na safe tayo, no? Maging maliit or malaki yung motor mo, safety is our priority mga idol.
isa din pala sa kadalasang concern ng mga gustong bumili or gustong mag-try ng iba't ibang klaseng motor ay yung seat height mga idol. So 5'6" ako mga idol. Definitely abot na abot mo yung motor na to. Kahit siguro sa stock abot yan ng 5'6". Tsaka gaya na sabi ko kanina, magaan tong motor na to mga idol. So hindi tayo mahihirapan kahit isang paa lang yung nakatukod sa'yo. Halos hindi ka maninibago kung galing ka sa smaller displacement ng motor. Kung hindi ako nagkakamali mga idol ito yung pinakamagaan na motor sa class niya, if I'm not mistaken mga idol Di ko na kailangan sabihin kung gaano kalakas tong motor na to. 650cc mga idol. Given na yan na malakas talaga tong motor na to. Although, actually mabait siya mga idol. Hindi siya ganun ka-aggressive. Di ko lang alam kung tanggalin natin yung traction control, which is ayaw ko namang tanggalin. Pero overall, grabe, sobrang ganda. Eventually mga idol, soon kakaroon tayo ng big bike. Magsisipag tayo para syempre magkaroon din tayo ng sarili na nating malaking motor. Kahit hindi 650cc, kahit nasa 400cc lang okay na ako So ano pa bang kailangan natin pag-usapan? As for the looks mga idol, no question na tayo dyan pag Honda. As for the price, hindi ko alam kung magkano yung eksaktong price nito. As for the specs mga idol ay search na lang kayo ng ibang in-depth review ng motor na to. Gaya na sabi ko kanina, this is not a in-depth review sa CB650. This is a first ride impression. Oh my god, kakalinis na ng motor, dudumihan na ulit. Ay nako, sayang yung motor wash natin dito. Actually bago ako nag-shoot ngayong araw mga idol ay dumaan ako sa car wash para magpalinis ng motor. Kasi kahapon as in sobrang putik, sobrang lakas ng ulan. Kaya itong motor to ay madumi. So bago tayo nag-shoot, syempre may montage tayo kanina sa simula ng vlog na to. Hindi naman pwedeng may mga putik tsaka dumi na may sali sa montage. Kakahiya no? Sarap! Grabe! Okay mga idol, maraming salamat sa pagsubaybay sa episode na to. Sana nasayahan kayo sa test ride natin dito sa CB650R. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content mga idol, comment down below kung anong gusto nyo motor na i-test ride ko sa susunod na mga episodes mga idol. Syempre, first ride impression, yun naman talaga ang gusto nating malaman sa bawat motor na gusto nating bilhin mga idol. So definitely, may mga susunod pa after nitong CB650R. And subukan natin i-ride to sa mga susunod na episode mga idol. So yan, maraming salamat sa mga subscribers natin dyan, sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming salamat sa mga bago dito sa channel ko. Maraming salamat din. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, hit that subscribe button na mga idol. So yan, don't forget to like, comment, and subscribe. Ito ang Biyahe with Ken. Lagi nyo tandaan mga idol, ride safe and always spread the good vibes mga idol. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Kita-kits sa mga susunod na vlogs mga idol. Peace!